Ang sabi nila, magnanakaw daw ang mga Marcos. Mula noon, lalo na ngayon. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi totoo yan. Baka naman pamumulitika lang yan. O eto, panoorin natin. Dating debate nila ni Senador Cayetano. O pati yun, nanakawin mo pa rin. Dapat tiyakin mo muna sa ulo Hindi, mo kung tiyak ano na yung tiyak mga ako. sinasabi Tiyak ko mo. yung ninakaw ng Marcos sa Pilipinas. Tiyak na tiyak ko yan. Tiyak na tiyak daw ni Senador Cayetano. Kaya pa kaya niyang sabihin ngayon? Ngayon, kaya pa ba? Dahil sa issue ngayon. Naku, grabe. Hindi lang yan nagtatapos ha. Ito, panoorin natin ang mahaba-habang video na debate nila noon. Naku, nag-viral ulit to ngayon. Dahil naman dito sa sinasabing magnanakaw daw ang mga Marcos. Tanong pa lang yan. Ako, katanungan ko yan. Totoo ba talaga ito? Ang sinasabi ni Senador Cayetano. Tapos mayroon pang sinabi dito ha na yung tungkol sa pag-aaral ni Junior. Naku, totoo kaya ito? Sa mga tagapagtanggol, baka naman mag-comment dyan, mga tagapagtanggol ni Junior, kung ano yung katotohanan. Kasi ako talaga, hindi ako naniniwala na itong mga Marcos ay magnanakaw. Hindi corrupt yan. Yung mga nangyayari ngayon, baka si Tamba lang yan. O ito, ang video. Yung next question is going to be coming from a member of our live audience. Let's welcome RJ Nagit. RJ is a medical student and a member of UST's Actiboto. And this question is for Senator Cayetano. RJ, what's your question? What do you think is the most appropriate penalty for graft and corruption? Okay. Lahat sa buong mundo, sa science ng criminology, it's not the actual penalty, but the certainty na mahuhuli ka. Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal, ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senador ka. Pag barkada mo si Napoles, syempre si Napoles, i-clear ka, barkada mo siya eh. Di ba? Magiging vice president ka. At pag naging presidente ka, mga kasama mo, kasama na sa corruption. You go to the LTO, kumuha ka ng lisensya, corruption. You bumili ka ng bahay, sa taxes, corruption. Buong buhay natin corruption. Huwag na tayo magbulag-bulagan unless we change the system. So we need to give Senator Marcos a chance to... No, I was just wondering kasi sinasabi ni Senator Alan, pagka malaking ninakaw mo, maging congressman, mas malaking maging senador. Is that how he became congressman? Is that how he became Let me senator? respond. That's not how I became congressman. It's not how I became senator. Well, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit peke yung diploma. Pero Ibang issue na yan, Senator Alan. ang sinabi ko po na magiging congressman ka, that's sarcasm. Because it applies to many, not to all. Okay. Kung ako'y naging congressman dahil corrupt, di sana hindi ako sumama sa EDSA 1, EDSA 2, hindi ako lumaban sa corruption ni Binay, hindi ako lumaban sa corruption ni Arroyo. But Senator Marcos, nasaan ka pag corruption ang pinag-uusapan? Wala ka sa hearing. Sabi mo kanina, Senator Marcos, matagal tayong magkapartido, bakit ngayon lang bringing up? Naalala ko tuloy, nung hearing na Napoles, galit siya sa akin lumapit kasi pinapatawag ko yung isang Maya Santos. Ngayon ko lang nalaman bakit, kasi lumalabas doon sa final ngayon sa Ombudsman, yun pala ang in-between ni Senator Bongbong at ni Napoles. O ano na? Grabe yung sinasabing peke yung diploma. Baka naman ay totoo naman yun. Grabe naman itong mga sinasabi ni Senator Cayetano. Pero dito sa sinasabi ni Senator Cayetano, ay hindi naman pinatunayan ni Junior na hindi peke yung diploma. Tapos magnanakaw. Totoo kaya yan? Eh baka mayroong makapanood sa video na yan. Eh ano lang naman to? Balik tanaw dito sa debate nila. Kaya siguro nung presidential election ay hindi na nag-ate ng debate itong si Junior, di ba? Habang nagkaroon ng debate, siya nag-iikot lang, nangangampanya. Nung vice president kasi ito na nung eleksyon na kung saan talo siya. Talo kasi siya dito ni Leni Robredo. Bakit natalo siya? Ay wala pang botong nakuha galing sa mga Duterte. Yun naman talaga ang totoo. Kung hindi nakipagtandem itong si Junior kay Vice President Sara Duterte, malamang talo pa rin yan. Baka si Leni pa rin
ang nanalo. Baka si Leni ngayon ang Pangulo. Eh yun nga lang, maraming naniwala, maraming nagtiwala. Gusto din ni Vice President Sara Duterte kasi nasuportahan din itong si Junior. At ngayon, inamin naman ni VP Sara na kasalanan niya at humingi siya ng pasensya. Ilang beses nang sinasabi ni VP Sara niyan kasi hindi talaga mananalo yan. Ilan lang naman yung mga loyalista niyan. Yung iba nga, hindi ko na alam kung pinagtatanggol pa rin siya. Diba? Mismong kamag-anak niya ay kinukontra na siya. O ngayon, totoo ba ang diploma? Dito sa sinasabi kasing magnanakaw na sinasabi, natural na po yan sa isang politiko na binabato sa kanila. Dito talaga ako sa diploma. Peke daw ang diploma eh. Totoo kaya yun? Ako nagtatanong lang nga kasi siyempre, Pangulo na yan ngayon. Pangulo na yan ngayon. Tapos nandyan pa rin si Senator Cayetano. Kaya pa ba niyang sabihin yan ngayon? Sabagay, wala naman tayo sa debate. Pero ang video na to ay napag-usapan ulit ngayon. Dahil sa usapin po ng korupsyon ay mukhang may katanungan dyan. Totoo kaya? O may pinaghuhugutan ba itong si Senator Cayetano? O meron ba siyang patunay na nasasabi niyang ang mga Marcos ay magnanakaw? Kayo, naniniwala ba kayo na magnanakaw at peke daw ang diploma? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.